Ito po ang inyong kapatid, si Hiro Magando. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa tatlong kaparaanan or tatlong kaparaanan. Minsan kasi pag nagsasign ka, pag iba-ibang sign mo, tatlo ngayon pero parang 666 ano. Kaya ganyan na lang. Tatlong kaparaanan, pag-usapan natin, tatlong kaparaanan para ma-please natin ang Panginoon. Ayan. Siyempre, magtatanong tayo, bakit kailangan pa bang i-please ang Panginoon? Siya naman ang may author ng lahat. Diba? Siya naman ang gumawa ng lahat. Kumbaga, predestined na ako, sinusundan ko lang ng guhit ng aking palad. Bakit pa kailangan i-please ang Panginoon? Kung hindi siya ma-please sa atin, wala tayong magagawa. Ganito lang tayo. Tao lang ako . Diba? Yun yung mga reasoning natin, which is valid sa ating paningin. Pero tingnan po natin ang sign ng Panginoon, kasi nais ng Panginoon, ma-please natin siya. So kung basahin natin ang Hebrews chapter 11 verse 6, sabi niya, "And without faith, it is impossible to please God." Sabi niya, kung walang pananampalataya, hindi natin ma-please. Ano bang in Tagalog ng please? Sa Ilocano kasi may ayo, sabi niya . Kaya nga, sabi, tuloy natin basahin, "For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." Kaya merong gantimpala na ibibigay ang Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. At paano tayo mananalig? Kung hindi tayo ina-apply ang pananampalataya, kung hindi natin ginagawa ang pananampalataya. Kaya nga po, yan ang unang punto na kailangan nating malaman. Ang unang-una na kaparaanan para ma-please natin ang Panginoon is live by your faith. Kailangan pong meron tayong pananampalataya na ipinamumuhay. Kasi kung hindi tayo namumuhay sa pananampalataya, baka hindi tayo kabilang sa tinatawag na righteous or mga faithful or pinili ng Diyos. Kasi sa Habakkuk chapter 2 verse 4, "But the just shall live by his faith." Ang sabi niya dyan, ang matuwid ay nabubuhay sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Of course, hindi sa kanyang sarili. Kasi kapag ang pananampalataya natin nakatuon sa mga bagay sa mundong ito, o kaya nakatuon sa sarili natin, or nakatuon sa mga assets natin, hindi po sa Diyos yun. Hindi natin masasabi na ang verse na ito ay tumutukoy sa atin. Kasi kung babasahin natin ang kabuuan ng verse na yon, Hebrew or Habakkuk chapter 2 verse 4, "Behold his soul." Sinasabi ito ng isang tao na walang pananampalataya sa Diyos. "His soul which is lifted up is not upright in him." Ang taong nagmamatuwid sa kanyang sarili ay hindi upright, hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, but the just shall live by his faith. Yun po ang kabuuan ng verse. So, dalawang senaryo, yung isang matuwid, saka yung isang sa sarili niya, tumutuwid. Kapag ka ganon, ito po ay hindi katuwiran sa Panginoon. Ang katuwiran ng tao ay hiwalay sa katuwiran ng Diyos. Kaya po kung ang tao ay hiwalay sa Diyos, ibig sabihin ang kanyang katuwiran ay hindi sa Diyos. Kasi pwede po tayo maging matuwid sa harap ng tao, but hindi sa Diyos. Pwede tayo maging matuwid sa harap natin or sa point of view natin, sa ating pangunawa, pero hindi tayo not necessarily na matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Kuha po natin yon. So, ang mas binibigyan po natin ng katuwiran ay yung sa paningin ng Panginoon. Yung katuwiran ng Panginoon. Kasi nga, tayo po ay sumusunod sa Diyos. So, meron pong tinatawag na self-faith, gaya man nasabi ko kanina, na hindi tamang sundin. Meron din namang faith from wine na tinutukoy sa Biblia na hindi rin tamang sundin. Kasi pagka sinunod mo ang iyong pananalig, kumbaga yung iba kasi kailangan kong uminom ng wine, okay? Para maging healthy ako. Okay? Yung iba naman kailangan kong uminom ng wine. Bakit? Para
matalino ako, maboka ako, self-confident ako. Kailangan uminom ng wine. Makakatulong sa akin yan. Pero not necessarily po na i-boast natin ang sarili natin sa sarili nating kaparaanan. Tignan po natin ang kaparaan ng Panginoon. Anong sabi niya? You also, because He deceived yourself, you received by wine. Sabi niya sa ating binabasang ito, verse 5 ng Habakuk, chapter 2, verse 5. He deceived by wine. He is a proud man. Tingnan mo, pagka ang isang tao ay nalinlang ng alak, siya ay nagiging mapalalo, mayabang na tao. And neither keeps at home, hindi siya naglalagi ng bahay. Who enlarged his desire as hell. Alam mo yung desire natin pala, pag tayo ay nalinlang ng alak, it is as hell, sabi niya. Ano bang hell? Impyerno. Hindi magandang kahalintulad ng ating desire. Hindi maganda na ikinumpara ang ating desire sa hell. And as death, kamatayan. Nako, okay sana kung buhay o panimula, ano? Pero ito kamatayan, ending, katapusan. Hindi magandang balita na ikinukumpir sa kamatayan. Dahil ang kamatayan ay isang hatol. Ang kasalanan pag nag-mature yan, nagbubunga ng kamatayan. Kaya nga ang second death na tinatawag na is hell. That is the second death. Pero ang heaven is life, the everlasting life. And cannot be satisfied. Iyan po ang pandarayan ng alak. Cannot be satisfied. Kaya nga, huwag po nating ituon ang ating pananampalataya sa wine. Una, huwag sa sarili, huwag sa wine. Kanino natin itutuon? Of course, sa Panginoon. Because in God, faith matters. Kailangan mayroon tayong pananampalataya pag lumalapit tayo sa Diyos. Kasi yun ang tinitignan niya sa atin. Hindi tayo pwedeng, okay, God, it's up to you if you wanna heal me or no, or not. It's up to you. I totally submit myself to you. Okay, pwede rin po panalangin yon, pero dapat po yun may pananampalataya sa Panginoon. That you are submitting to God, you are surrendering everything to God because you can do. Because everything which beyond your ability, beyond your capacity, beyond your remedies, will be and must be surrendered to God. And that is faith. So, faith matters. Sa Mark chapter 2 verse 5, sabi ng bersikulo, basahin ko, when Jesus saw their faith, He said unto the sick and palsy, Son, thy sins be forgiven. Okay? Your sins, ang iyong kasalanan ay ipinatawad na sa iyo, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya gumaling yung tao dahil nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Kaya nga po, importante ang pananampalataya sa Panginoon. Hihingi ka ng kagalingan, kailangan mo ng faith. Hihingi ka ng kalakasan, kailangan mo ng faith. Salvation, kailangan mo ng faith. Ang dami pong i-apply mo yung faith. Finances, everything. Everything. When you come to God, bring your faith. Show your faith. Maximize your faith. Yan po ang pangatlo na kailangan nating alamin or gawin is desire to have great faith. To maximize faith. Kasi, pwede pong magkaroon ng pananampalataya maliit at yung pananampalatayang maliit, pwede po nating palakihin. Kasi ang malaking pananampalataya, visible as mustard seed, visible to our eyes, naked eyes. Kapag ito po ay visible, yung ating pananampalatayang ito, meron po itong malaking magagawa. Sabi ng Panginoon na ang bundok na ito, ay pwede mong ilipat sa dagat sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, kung may bundok kang problema, kung may problema ka sa buhay, you can command them to come out of your sight. Come out of your way. Kaya nga meron tayong tinatawag na rebuke.
rebuke the problem. Pagalitan mo, sawayin mo, palayasin mo, in the name of Jesus, not in your name. Kasi pag sa pangalan mo, ito, sasuwayin mo, wala, tatawanan ka lang. Sabi ng demonyo, I know you. I know Paul. I know Pope. Every one of them, I know them. Kaya nga dapat talaga, the name of Jesus, ito ang ating iharang, ito ang ating pang-front, ito ang ating pang-taboy, ang pangalang Jesus. Kasi hindi pwede ang kahit anong pangalan. Dahil isa lang ang pangalan na binigyan ng Diyos sa ibabaw ng lupa, babaw ng mundo, na mayroong otoridad sa lahat. Sa lahat ng pangalan, ito pong may otoridad. Sa mga demonyo may otoridad. Sa lahat. Sa nature may otoridad. The name Jesus Christ. Yan. Kaya, try po natin gamitin ang Jesus Christ sa ating mga panalangin. Kaya nga po pag lumalapit tayo sa Panginoong Diyos Ama, sa pamamagitan ni Heso Kristo. Wag po nating i-end ang ating panalangin na hindi natin nabanggit ang pangalang Heso Kristo. Dahil ito po yung magbabalot sa ating panalangin. Ito yung magdadala ng panalangin natin sa Diyos Ama. Ito yung pinakatulay. Ito yung pinaka-connection. Ito yung pinaka-attachment sa Diyos. Kuha po natin. In the name of Jesus Christ. Even the demons will tremble. They are trembling in the name of the Lord Jesus Christ. If you have faith. Yan naman ang kondisyon doon. Ang pangalang Jesus, given na yon. Given na powerful. Pero magagamit mo yan as effective as that if we have great faith. So may kondisyon. Kasi kung wala tayong faith, hindi natin magagamit yan. Hindi natin, sorry, hindi ko pala na yan. Yan, malakas ng ilaw ko. Yan, madilim kanina kasi nagpapag na sa labas. Nasa Baguio City po ako, mga kaibigan. God bless sa inyo lahat yan. Nasa office ako, dito sa bahay ko, na masyadong foggy dito ngayon sa Baguio. So, tuloy po natin ang pag-aaral natin. Kailangan po natin magkaroon ng faith na kung saan ay magre-respond ang Panginoon sa ating pananampalataya. Yun po ang isang requirement. Tinitingnan ng Panginoon ang ating pananampalataya. So tatlo po yung dinidiscuss natin na kaparaanan para ma-please natin ang Panginoon. Yung una, live by faith. Pangalawa, live in obedience. Kapag meron po tayong pananampalataya, iyan po ang magti-trigger sa atin. Yan po magtutulak sa atin. Yan po magbibigay sa atin ng fuel. Yun po yung magpapalakas sa atin para gumawa tayo, sumunod tayo sa mga pinapagawa ng Panginoong Hesus. Hindi tayo makakagawa sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya. I tell you honestly, maging void, maging walang silbi ang ating pagsunod. Compliance lamang o kaya ito'y ginagawa lang natin dahil nabasa natin, dahil nasabi sa atin, dahil nakita natin utos ng Diyos. Pero sa pagsunod sa Diyos, kailangan po ng faith. Cannot please God kahit sumusunod tayo sa Panginoon kung walang pananampalataya. Dito po bumabase, ito pang pundasyon ng ating pagsunod. Dapat mayroon tayong pananampalataya at pag linakipan natin yan ang gawa, ito yung pagsunod natin. Nako, isa po itong napakaganda na hinahanap ng Diyos sa atin. Yung gawa natin na may pananampalataya. Yung faith, yung faith na kalakip ng obedience. Sa Romans chapter 16 verse 26, sabi niya diyan, "But now is made manifest and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith." Yan, obedience of faith. Kinote ko po diyan. Obedience of faith. Kaya po pagka tayo pa'y nag-obey, kailangan may pananampalataya. Because if no faith, kung walang pananampalataya nga, ito rin ay nagdadala
sa kawalan ng pagsunod. Sa Deuteronomy 32 verse 20, basahin ko, "And has said, I will hide my face from them." Sabi ng Panginoong Diyos, "I will see what their end shall be, for they are very forward." Forward means, ito po yung tinatawag na, yung word na forward is, hindi forward na track, is disobedience and opposition. Because these people were so disobedient to me, sabi ng Panginoon dyan, "and then I will hide my face from them. And I will see their coming end." Sila po ay magtatapos. Kaya nga dun sa wilderness, di ba? Yung mga paikot-ikot na mga Israelites doon, dahil matitigas ang ulo nila, disobedient sila, tumantong sila sa pagtatapos. Buti nga, nanganak at yung kanilang generations na bago, sila yung nakarating sa Promised Land. Kaya maganda ring manganganak. Bakit? Kasi kapag ikaw ay hindi mo nakuha ang plano ng Diyos dahil sa ating disobedient heart, yung mga anak natin, baka sila ang makakuha ng mga pangako ng Diyos. Well, I'm not speaking to salvation, of course. Marami pong pangako ang Panginoon. Napakarami siyang pangako sa atin. Kagaya ng ating mga calling, ito po ay binigay ng Panginoon sa atin. Kailangan pong i-work out natin, i-polish natin, itrabaho natin, pagandahin natin, i-maximize natin. Kaya nga dumating sa aking isipan, minsan na sabi ko, kailangan kong isipin, kailangan kong gawin kung paano ko mapabuti ang aking ministry. Kasi hindi ko siyang darating yan kung hindi mo itatrabaho. Si Moses noon, nung sila nakikigera, kailangan niyang itaas ang kanyang kamay. Grabing effort yan. Kasi pag binaban niya ang kanyang kamay dahil nangalay siya, makikita niyo yung mga tao niya natatalo. Umaabante yung mga yung kalaban at sila ay natatalo, napapatay. Pero pag itinaas niya yung dalawa niyang kamay, sila naman ay lumulusob at sila ay nananalo. Kaya sabi niya, kayo, Aaron, sino pa yung isa? Itaas niyo, tulungan niyo nga ako magtaas ng aking kamay para manalo tayo. Di maghapon silang tumutulong para itaas yung kamay. Di ba? Kaya nga effort din, may effort tayo para magwagi tayo. Yun pang meaning nun. Mayroon tayong dapat gawin, mayroon tayong exert na sacrifice, effort, mga material things, kailangan nating gawin or kumbaga direktang pananalita, gastusin. Sige, gastusin. Gastusin yung pera natin para sa kingdom of the Lord. Para dumating yung magandang favor ng Panginoon dahil ma-please natin ang Panginoon. Okay. And sabi sa Romans 6 verse 16, kasi kung saan ka nag-o-obey, yun ang iyong master. Kaya importante yung obedience natin . Kung mag-obey tayo sa Diyos, yun ang ating master. Kung mag-obey tayo sa hindi sa Diyos, yun ang nagiging master natin. Kaya nga, kailangan po nating priority. Okay? Hindi po sinasabi rito na huwag tayo mag-obey sa iba. Ang sinasabi dito is i-priority natin who is your number one master. Okay? The number one is God. Of course, you obey also the government, your boss, because they rule over you. At sila yung nagbibigay ng magandang protection para sa iyo, blessing para sa iyo, because they are your authorities. They are your authority that God given you para mapaayos ang ating buhay. Kaya po mag-obey tayo diyan. And always be faithful sa mga autoridad natin. Meron nga tayong kanta, be faithful to the Lord while you're still living. Be faithful. Totoo tayo.
Ah, mag yung ating loyalty, i, i- ibigay natin. And then ingatan din natin ang ating integrity. Number 3, ito pa yung pangatlo nating didiscussin, is live as God provides. Yan. God provides. Okay. Minsan kasi, inaakala natin na tayo lang nagpo-provide ng para sa atin. Nakakalimutan natin na ang Panginoon gumagawa para sa atin. Nakakalimutan natin minsan na the reason why you're still living is because of the favor of God. Minsan, ang akala natin is tayo lang nagre-remedyo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 28, tignan mo naman ito mga lilis na ito. Mga lilis, ano ba yung lilis sa Tagalog? Yung mga parang tumutubo sa kwan, sa fish pan o kaya sa kanal, di ba? Wala kasi dito sa syudad itong lilis, pero nasa probinsya ako, marami akong nakikitang ganon. Tingnan mo ito, sa bukirin, tumutubo sila. Yeah? Consider them, sabi niya ganon. Hindi naman yung mga ito is basahin na nga natin sa verse 28 to 29. Consider the lilies of the field, and yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not dressed like one of these. Yung beauty nila napakaganda. Na kahit si Solomon na naitalang pinakamatalino, pinakamayaman, sa lahat ng pinaka, nasa kanya lahat ng pinaka. Okay? Subalit hindi siya nadamitan ng ganong kaganda. Mga damo lang yun, mga halaman lang yun. How much more ikaw? Yun pa ang punto ng Panginoong Yesus dito. Ikaw na kawangis ko. Ikaw na nilalang ko. Ang ganda. Ikaw na pinahalagahan ko. Bakit ka masyadong nag-aalala? Bakit ka masyado? Alam mo, mayroon akong nakausap nung bata pa ako. When I was too small. Young boy. Sabi ng isang matanda dun sa probinsya namin. Alam mo, boy, sabi niya, ano po yun? Lolo. Alam mo, kung mag-aasawa ka ngayon, kahit bata ka pa, pwede. Mabubuhay ka rin. Sabi niya. Kung single ka at inaalala mo kung paano ka mabuhay, sabi niya, talagang hindi ka makakapag-asawa kung yun ang pinaghahandaan mo. Mahirap kasi buhay sa probinsya nga naman, no? Pero kung mag-asawa ka ngayon, tignan mo, maire-remedyo rin yan. Kita mo ako, 14 years old lang akong nag-asawa. Niremedyo ko naman. Di ba? Totoo naman yun. Bakit meron bang namatay sa gutom nung mag-asawa? God will provide. Not unless sobrang tamad, Siguro may kakilala kayo, sobrang tamad. Talagang tamad na, ayaw na mag-remedyo. Saka ka lang kasi mamahinga, kung meron ka nang naipundar. Huwag ka munang mamamahinga ng pahingang nagtagumpay kung wala ka na pa namang naipupundar. Magbanat ng buto. Ang Panginoon ayaw niya rin ng tamad. Ang tamad, ano sabi ng Biblia, huwag pakainin. Kaya kung patamad-tamad ka, ay deserve mo lang nagutumin. Magutom. Kasi nga, tamad Hindi pa panahon ng pagre-rest. Sa panahon ng pag-aani. Pag nakaani ka na, saka ka na lang mag-rest. Kaya maghanap ka ng anihin mo. Wag yung tinanim ng iba, Makiani ka pwede, pero wag mong anihin yun nariin sa'yo. Not unless nasweldohan ka o ibigay sa'yo. So, maghanap ka ng anihin para wag kang gutumin. Binigyan ka ng utak ng Panginoon. Isa po yan na napakagandang example para isipin mo kung saan ka makakita ng trabaho. Isipin mo kung paano ka mag-umpisa ng negosyo. Isipin mo kung anong gagawin mo ngayon, pandemic. Ano bang petsa ngayon? Petsa. Anong petsa ngayon? July 23, 2020. Ayan ang petsa ngayon.
At ang balita ko, at ang kutob ko rin, hindi matatapos pa ito hanggang ngayong taon, 2020. Itong pandemic na ito. Ay, kawaan tayo ng Diyos. Kawaan tayo ng Diyos. Nako, maraming ibibigay itong trouble. Ha? Pero, I tell you, God will provide. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Salita po niya yan. Lahat maglalaho sa mundo. Pero ang sabi ng Diyos, kahit isa sa aking salita, hindi maglalaho, kundi magkakatuparan or isa sa katuparan ng Diyos. Sa Matthew chapter 6 verse 30, wherefore if God is so clothed the grass of the field. Kung ang mga halaman, mga damo, ayan, kung saan mo makikita, ay inaasikaso ng Diyos, which today is and tomorrow cast into the oven, at bukas panggagatong or malalanta or walang silbi. Shall he not much more clothe you, oh ye of little faith, sabi ng Panginoon. Ayan, hindi pa baga kayo mas mahalaga na mas dadamtan ng Panginoon, mas pakakainin ng Panginoon, mas asikasuhin ng Panginoon kaysa sa mga damo na yan, na walang future. I mean, hindi for life ang kanilang halaga. Mahalaga lang sila sa ngayon dahil panggagatong. Kayo, ang halaga nyo hindi pa ngayon lang. Nilikha tayo na may katawan, kaluluwa, spirito. At kung papaano ang Diyos na eternal, no beginning and no end, inilagay tayo ng Panginoon or binigyan tayo ng Panginoon ng ganyang kakayanan na pagkatapos ng buhay nito sa pangalawang buhay, makakasama natin ang Diyos forever. Wow! Ang ganda ng plano ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng tao sa Diyos Kaya nga sabi niya dito, bakit kayo napakaliit naman ang pananampalataya nyo? At marami sa inyo walang pananampalataya. Palakihin natin pananampalataya sa Diyos. Of course, attractive tayo sa nakikita dahil nandito pa tayo sa mundo. Very attractive tayo sa mga bagay dito sa mundo. Kasi nakikinat na natin, kagaya ng magnifying glass na ito. We can magnify those things here on earth. Kaya masyado tayong attractive dito, interested tayo dito. Marami tayong susi sa mundong ito. Okay? Mga susi sa mundong ito na kung saan ay mabubuksan natin ang mga ginagawa natin sa mundong ito. But huwag natin kalimutan na mayroong spiritual world. Meron tayong spiritual world. Kung mga psychology nga, may tinatawag silang third eye. Sa spiritual world, meron din tayong faith na nakakakita ng hindi nakikita. Yan ang pananampalataya. Kailangan makita natin yung hindi nakikita ng ating mga mata. At ang Diyos po, ang number one na pag-applyan natin ang ating pananampalataya. Hindi man natin nakikita ang Diyos, subalit kailangan po natin maniwala. Kasi ang Diyos, kailanman hindi nagsinungaling at hindi magsisinungaling. Ang kanyang salita, pwede nating panghawakan. Kaya, ang isa pong pinakamahalaga sa puntong ito, God provides. Have contentment. Makakontento tayo. Tignan mo yung nangyari kay Abraham. Kung paano ipinrovide ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pumunta ka sa bundok. Dalhin mo yung anak mo, yung mahal mong anak. Isa lang naman ang mahal niyang anak. Buti sana kung dalawa, para, di bali, mayroon pa akong isa. Kunin ko na ito, mahal ko. O kaya, medyo damitan ko nga itong isa ng kamukha ng aking mahal para itago ko yung tunay kong mahal. Hindi, isa lang yung anak niya. Tapos sabi pa ng Diyos, yung mahal mong anak. The one you value, the one you love. And go to the mountain and sacrifice him for me. Wow. Can you do that to God? Pero mayroon siyang pananampalataya.
Sabi niya, binigay mo ito, Panginoon. Ako'y nananalig sa iyo. You will provide. Sabi niya. God will provide ng sacrificial lamb at hindi itong aking anak. Pero siyempre dahil may pananampalataya, bahala ka na agad. Dinala niya talaga yung anak niya doon. Suon-suon niya yung panggatong. Pansunog sa kanya. At nung nandoon na sa altar, gumawa ng altar, nilagay na yung kahoy, wala pa rin yung God will provide. Anong ginawa ng Abraham na ito? Kinuha niya yung anak niya, tinalian niya siya. O tatay, bakit? Siyempre, ganun reaction. O tatalian. God will provide. Unshakable faith. Inilagay niya sa ibabaw ng altar yung kanyang anak. Kanilang ginawa. At dahil buo ang kanyang kalooban, na kailangan niyang isacrifice yun because sa kanyang obedience to God. Pero alam mo ba, hindi inaalaw ng Diyos ang human sacrifice that point. Ang mga nasa paligid ng Israel may human sacrifice. Sa kanilang Diyos-Diyosan, nagsasakripisyo ang mga tao sa palibot ng Israel. But the Lord did not allow human sacrifice. Sinubok lang niya si Abraham. At nung punto na paduduguin na ni Abraham ang kanyang anak para ialay sa Diyos, nagsalita ang anghel. Nagsalita ang Diyos. Sabi niya, wag mong saktan. Tumingin ka doon. Nandoon yung iyong iaalay. Wow! God provides. God provides. So, nung makita niya, nandun na nga yung lamb. Ano ang sinukat ng Diyos? Yung kanyang pananampalataya. Sinukat ng Diyos kung gaano si Abraham na ito mananalig sa salita ng Panginoon. Na hindi niya withhold, hindi niya itatago, hindi yung personal interest niya ang mangunguna, mangibabaw sa kanyang buhay, kundi yung kanyang pagtitiwala, pananampalataya, pananalig, pagsunod sa Diyos. Yun ang umibabaw. Kaya nung makita niya yung tuwang-tuwa, God will provide. Kinuha niya yung kanyang anak. Kinalas niya yung tali. At kinuha niya yung lamb na yon. At yun ang kanilang inialay sa Diyos. Wow! Ang Panginoon Diyos, kapag tunay tayong susunod sa Kanya, tunay tayong mananalig sa Diyos, dito mo makikita yung Kanyang salita, God will provide. Mauuna po tayong humakbang sa ating pananampalataya. Sumunod sa ating pananampalataya. Gumawa ng ating magagawa para mapalakas ang ating pananampalataya and then maialay natin ang meron sa atin sa Diyos. And then makikita natin kung paano gagawa ang Diyos ng himala para sa bawat isa. Salamat po sa inyong pakikinig. May the Lord bless you. May the Lord, my God, will bless you more in your faith, in your walk with the Lord. In Jesus' name I pray. Amen.